What the hell are you doing here? Attend? Excuse me. Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko sa ball. Sinubukan niyang lagpasan si Flynn, ngunit nanatili lamang ito nakatayo sa harapan niya. Flynn? Ma'am Flynn. You're not going here. You're not welcome here. You're not qualified to attend this party. So back off. And why not? Sabat ng isang pamilyar na boses. She is my wife. Sagot ni Aaron sa kanya na mas lalong ikinalaglag ng mga panga ng mga naroroon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! People go into relationships for different reasons. To seal an agreement, business, kagustuhan ng mga magulang, o hindi naman kaya ay iba pang rason na mas malalim pa sa mga naunang nabanggit. Ang sabi nila, kung totoong mahal mo raw ang kapareha mo, hindi mo siya pupwersahin na ibigay ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo, tulad na lamang ng oras, panahon, o hindi naman kaya ay pagmamahal. Paano na lang kung ang mga taong sumusuporta sa'yo ang dahilan sa kung bakit nga ba kayo naipit sa ganitong klase ng sitwasyon? Anong gagawin mo? Magkita na lang tayo bukas kung ganon. Saad ni Micah sa kaibigan niyang si Krista nang magkasabay silang magkahiwalay sa lobby. Mula pa kaninang umaga ay inaaya na siya ng kaibigan niya na magpunta sa bar na malapit doon sa apartment na tinutuluyan ito. Ito ang first day niya sa trabaho, kaya naman gusto niya sana mag-celebrate. Ang kaso lang ay hindi siya magagawang samahan ni Krista, lalo na ngayong agad siyang natigilan sa paglalakad sa parking lot nang muli niya na naman makita ang isang pamilyar na kotse. Isang tikhim ang pinakawalan niya bago siya nagdesisyong magtungo rito at sumakay tulad na lamang ng nakagawian niya noon pa man. Simula nung ikinasal silang dalawa ng labag sa kalooban nila. May 6 na buwan na silang kasal ni Aaron at may 6 na buwan na rin nilang tinitiis ang presensya ng isa't isa. Hindi nila gusto ang isa't isa at ginagawa lang naman nila ito dahil ito ang utos at kagustuhan ng pareho nilang mga magulang. Kung hindi nga lang dahil sa arrangement na ito, baka nasa ibang bansa na ngayon si Krista at abala naman sa pagtatrabaho at pag-aasikaso ng sarili nilang kumpanya ngayon si Aaron. Minsan nga'y napapaisip na lang silang dalawa kung ano nga bang saysay ng pagsasama nilang yon. Gayong hindi naman nila gusto ang isa't isa. Bagamat hindi magkasundo sa lahat ng bagay at kahit na malayo ang interes nila sa isa't isa, hindi rin naman iyon ang naging dahilan upang patunguhan nila ng masama ang isa't isa. Tulad nga ng palagi nilang sinasabi, matatanda na sila at sa ayaw man o sa gusto nila, kailangan nilang umayon sa edad na meron silang dalawa. Minsan ay nag-aaway at nagkakasagutan sila, pero hindi kalaunan ay nagkakasundo rin naman. Nagiging profesional kung makitungo sa isa't isa. Ika nga nila. Bakit ngayon ka lang? Tanong agad ni Aaron nang sandaling makapasok siya sa loob ng kotse nito. Bumalik siya ng tingin dito at hindi na siya nagtaka pa nang makita niya ang tindi ng pagkakunot ng noon nito habang patuloy lamang sa pagmamaniobra ng kotse ang sinasakyan nila. Bakas din ang seryoso sa mukha nito at tila ba nababahiran din ng sarkasmo ang tinig nito nang magtanong ito sa kanya. Marami kaming ginawa sa meeting kanina. Meeting? O baka naman may plano kang umalis ngayong gabi tulad ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw? Nang dahil sa narinig ay bahagyang umangat ang labi ni Krista. Hindi niya alam kung bakit simula nitong mga nakaraang araw, tila ba mas lalo lamang humihigpit si Aaron sa kanya. Hindi naman siya ganito nung ikinasal silang dalawa. Kaya naman pala isipan para sa kanya ang ikinikilos ng asawa ngayon sa harap niya. Wala to sa kontratang pinirmahan natin ah. Pwede ba, Aaron? Huwag mo namang limitahan ng mga kilos ko. Sagot nito bago sumandal sa kinauupuan niya. Asawa lang kita sa papel. Dagdag pa niya pang pabulong. Sa kabilang banda naman ay narinig naman yun ni Aaron. Kaya wala siyang iba nagawa kung hindi ang mapangisin na lang sa sarili.
Sa katunayan nga'y gusto niya ng bakuran ng dalaga. Ngayon nakasal na silang dalawa. Ito na rin siguro ang tamang panahon upang magkasundo silang dalawa sa lahat ng bagay. Oo't hindi nila gusto ang isa't isa. Ngunit anong magagawa nila? Gustuhin man nilang maghiwalay o hindi? Gustuhin man nilang gumawa ng paraan upang makatakas sa arrangement na to? Wala na rin naman silang magagawa. Lalo na't kagustuhan ito ng pareho nilang mga magulang. Mag-usap tayo mamaya, Krista. Aniya, bago niya narinig ang pagkalabog ng pinto ng kotse sa direksyon ni Krista. Tila ba wala sa hulog ang dalaga magmula pa kanina at ayaw niya namang dagdagan pa ang galit nito sa kanya. Kaya naman nagpasya na siya na manahimik na lamang. Sa katunayan nga ay gusto niya nang makausap si Krista kaugnay sa relasyong meron sila. O kung relasyon nga bang matatawag ang arrangement na to para sa kanila. Kung pakiramdam ni Krista ay pinagkakaitan siya ng kalayaan, ano pang nararamdaman ngayon ni Aaron na tila ba pinagkaitan ng buhay ng mga magulang niya? Nagpa-order na lang ako ng pagkain since... Agad na humina ang boses ni Aaron nang makita niyang naghahain na ng pagkain si Krista sa mesa nila. Bahagyang natigilan si Krista sa paglalapag ng mga plato sa dining table nang maramdaman niya ang presensya ni Aaron sa pintuan at nang marinig niyang sinabi nito. Mariin niyang pinagmasdan ng lalaki bago niya muling iniangat ang plato na inilapag niya sana sa mesa kanina. Habang nasa banyo si Aaron kanina ay abala na sa pagluluto ng hapunan si Krista para sana sa kanilang dalawa ni Aaron. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na lulutuan niya sana ang asawa. Sa kabilang banda ay nakaramdam naman siya ng tuwa dahil walang kaalam-alam si Aaron na marunong siyang magluto. Nang marinig naman ang sinabi ni Aaron kanina ay bahagya siyang natigilan. Natigilan ng dahil sa pagkapahiya? Baka nga. Sino ba namang hindi mapapahiya kung excited ka sanang ipatikim sa asawa mo ang luto mo? Pero mas gusto niya palang umorder ng pagkain sa online. Hindi ko alam na mag-order ka kaya nagluto ako. Pero pwede naman natin nung kainin bukas na lang ng umaga. No, sagot na pagtanggi ni Aaron. Bago siya nagdesisyong lumapit sa lamesa at naupo roon. Kakainin to natin ngayon. Pero paano yung order mo? Ako nang bahala ron. Ibibigay ko na lang kina Manang. Sagot ni Aaron sa kanya bago kumuha ng kubyertos at sumandok ng adobong niluto niya. This is your first time na magluto, hindi ba? Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Actually si Mama ang nagturo sa akin. Naging hobby ko na rin, so... Aniya bago siya nagkibit ng balikat. Kung nahihiya ka lang sa akin kaya mo tinitikman ang luto ko ngayon. This is your first time na magluto simula nung ikasal tayong dalawa. Kaya dapat lang na hindi ko palagpasin ang luto mong to. Sagot ni Aaron sa kanya na bahagya niya pang ikinanguso. Besides, matagal na rin akong hindi nakakatikim ng adobo. So malaking bagay na para sa akin tong ginawa mo. Bahagya pa silang natahimik bago muling nagsalita si Krista. Nang makakuha ng kanin ay doon na nagsimulang kumain si Aaron. Bahagya pang napakunot ang noon niya nang malasahan ng alat ng niluto nitong ulam. Ngunit hindi iyon ang naging dahilan upang huminto siya sa pagkain. Medyo naparami kasi ang asin na nilagay ni Krista sa adobo, kaya naman naparami rin ang sinandok niyang kanin. Ayaw namang ipakita ni Aaron na sa unang subok pa lang ay palpakagad ang luto ng asawa niya. Kaya naman kahit na gusto niyang iluwa ang kinain, nagpatuloy pa rin siya sa pagkain. Napansin ni Krista ang reaksyon niya, kaya naman hindi niya naiwasang mapanguso. Hindi ba siya napaalat? Tanong niya nang matikman niya ang sariling luto. I feel like nagkamali ako ng timpla. Adobo nga palang niluto ko kaya very unusual kung lalagyan ko pa ng asin. Medyo naparami rin yata ang asin na nailagay ko. Sakto lang, sagot ni Aaron sa kanya bago muling kumuha ng kanin sa plato. Hindi naman ganun kaalat. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo ako mapahiya. Sagot ni Krista sa kanya na hindi niya naman kinibo. Akin na yan. Hintayin mo na lang yung pagkain in-order mo sa online. Marahang hinila ni Krista palayo sa asawa ang plato nito na ikinaangat naman ng kilay ni Aaron bago niya binawi ang plato kay Krista. Aaron, this is fine. Sagot nito bago muling nagpatuloy sa pagkain. Nang dahil sa pagod sa trabaho ay hindi niya na nagawa pang makipagtalo sa asawa. Hinayaan na lang ito na magpatuloy sa pagkain
Kahit na aminin niyang maging siya ay napangiwi na lang sa ulam na niluto niya. Medyo cold si Aaron sa pakikitungo sa kanya minsan, lalo na sa tuwing nasa opisina rin ito. Wala rin nakakaalam na mag-asawa sila, kaya naman hindi niya naiiwasang manahimik na lamang. Minsan ay magkasabay silang pumapasok sa trabaho at mas madalas pa kung mag-commute si Krista sa halip na sunduin o ihatid siya ng asawa. Wala namang masama sa kanya kung iwanan siya nito sa bahay nila. Sa katunayan nga ay mas nakakahinga pa siya ng malalim at mas nakakapag-isip ng maayos sa tuwing magkukumute siya kaysa sa makasama ang lalaking yon. Okay naman ang pagsasama nilang dalawa. Magkahiwalay ang kwarto nila sa isa't isa at halos lahat ng mga kasambahay nila sa bahay ay alam ang tungkol sa bagay na yon. Hindi naman alam ng mga magulang nila na hanggang ngayon ay malayo pa rin ang loob nila sa isa't isa, kaya't kahit papaano ay nakakahinga pa rin sila ng maluwag. Ayaw kasi nila itong magalit at magtampo, kaya hanggat maaari, gagawin nilang sikreto ang tungkol sa pagkamuhi nila sa isa't isa. Labag man sa loob nila, wala rin naman silang magagawa pa kung hindi ang makiayon na lang sa agos ng buhay na meron sila ngayon. My God, Krista! Ayusin mo naman ang trabaho mo! Singhal ni Flynn, manager niya sa departamentong iyon. Kasabay ng padabog nitong paglapag ng mga dokumentong ibinigay niya rito kanina. Nang dahil sa ginagawa mo, paulit-ulit tayong magre-revise, Krista. Hindi ka ba naaawa sa team mo? Palagi ka na lang ganyan ever since pumasok ka sa kumpanyang to. Palagi ka na lang mali. Nakakapagod ka na, ha? Dagdag pa nito. Habang paulit-ulit si Flynn sa paninigaw sa kanya, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin sa kinatatayuan niya. Kabi-kabila na rin ang titig sa kanya ng mga empleyado roon, kaya naman hindi niya naiwasang mapahiya sa kanila. Aminin niya man na sa hindi, ay madalas siya nitong sigawan. Okay naman ang pagkikitungo nito sa kanya nung unang pasok niya rito, at madalas pa siyang purihin ito. Pero nang sandaling malaman nitong pasikreto siyang inihahatid sundo ni Aaron, at nang malaman niyang sekretary ito ng lalaking kinahuhumalingan niya noon, tila ba doon lang nagsimula ang paninigaw nito sa kanya at ang pagiging malupit nito sa kanya. Madalas din siya nito kung pag-initan, kaya naman nagiging empyerno ang pasok niya sa trabaho ng dahil dito. Ang masaklap pa ay naririnig ni Aaron lahat ng pangmamaliit nito sa kanya, tulad na lang ngayon. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Agad siyang nag-angat ng tingin sa asawa habang si Aaron naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumingon sa kanya bago kunot noong lumingon kay Flynn na animong tupa kung umasta ngayon sa harapan niya. Wala sir, pinapagalitan ko lang si Krista. Aniya bago siyang ngumiti kahit na baka sa ngiti niya ang paggangalit ng mga ngipin niya sa labis na pagkapikon. Ilang beses ko na po kasing ipinaliwanag sa kanya lahat ng reports na yon. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin naaayos. Palagi na lang nadedelay ang trabaho namin sa kanya. Sa katunayan ngayon, nagpatong-patong ng trabaho namin ang dahil sa kahihintay sa mga revisions niya. Nung una pa lang kasi, klenaro ko na sa'yo, ma'am. Yung tungkol dyan sa pinapagawa mo. Puro ka lang po oo, hindi, ewan. Ngayong ako pong nagkusa, ako naman ang may mali. Aniya. Nang dahil sa sinabi niya ay madilim at kunot noong bumaling ng tingin sa kanya. Sasagot pa sana si Flynn sa kanya, ngunit agad siyang natigilan nang muling pumagitna si Aaron sa kanila. Ang buong akala ni Krista ay ipagtatanggol na siya ni Aaron sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit agad siyang natigilan nang sa kanya pa ito bumaling ng isang nagbabantang tingin na animong siyang may mali sa kanilang dalawa ng manager niya ngayon. Tulad ng dati. Ayusin mong trabaho mo, Krista. Sayang ang oras. Siya naman ang may mali, kahit na nasa lugar naman ang mga rason niya. Isang tingin pang binato nito sa kanya bago sila nito tuluyang tinalikuran. Walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang magbaba ng tingin, habang si Flynn naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang nangingiti na lang na humalukip-kip sa harapan niya. Alam mo, ang akala ko noong una may relasyon kayong dalawa ni Sir Aaron. Pero ngayon, sa ginawa niya, ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na baka nga wala kayong relasyon. Na baka nag-iilusyon lang ako. Sa bagay, ang tanga ko talaga nung naniwala ko na may relasyon kayong dalawa. Based on your look, mukha namang hindi ka papatulan nun. Sad nito bago tatango-tango sa mga naisip niya. Pero that's good to hear then, may pag-asa pa ako. Natatawa pa nitong dagdag
bago siya nito tinalikuran. Ang buong akala ni Krista ay may ibig sabihin ng napapadala sa pag-uusap nilang dalawa ni Aaron nitong mga nakaraang araw. Mukhang nagkamali pa yata siya sa inaakala niya, lalo na nang magsimula muling magkalayo ang loob nila sa isa't isa nang dahil sa paulit-ulit na pag-aaway na maging mga kasambahay nila sa loob ng bahay ay hindi sila magawang kontrolin. Napapansin ko lang, hindi pa rin ba kayo okay ng asawa mong yan? Tanong ni Micah. Nang dahil sa sobra nilang close sa isa't isa, may ideya na ito sa mga sikretong meron si Krista, lalo na't siyang madalas nitong napagsasabihan ng mga hinanakit nito sa asawa, tulad na lang ngayon. Hindi kami nag-uusap. Mag-uusap man kami, bihira lang. Sagot ni Krista sa kanya na marahan naman itong tinanguan. Ewan ko ba kung bakit ako pumapayag sa ganitong klase ng arrangement. Kung tutuusin, pwede naman ako umatras nung una pa lang. Alam mo kasi, Krista, dalawa lang yan. Saad ni Micah dahilan upang kunot noo siyang bumaling ng tingin dito. It's either mahal mo siya o ako mahal siya, asa siya. Patapusin mo nga muna kasi ako, okay? Taas kilay nitong sambit bago ngumiti ng nakakaloko sa kanya na inismiran niya na lang. Dalawa lang naman kasing ibig sabihin yan. Pwedeng pumayag ka dahil mahal mo siya o wala ka lang choice dahil gusto ng mga magulang mo. For me lang sa pagdating ng panahon, matututunan nyo ring mahalin ang isa't isa. Alam mo ba na mas matibay at mas lalong nagtatagal ang relasyong nag-uumpisa sa hate? Malay mo sa pagtagal ng panahon, magkahulugan din kayo ng loob sa isa't isa. Pero of course, you need to work for it. Alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit hindi niya alam kung applicable ba talaga yon sa sitwasyon nilang dalawa ni Aaron. Imposible. Oo, posible para sa ibang tao pero para sa kanila, hindi. Wala naman sila sa fairy tale para maniwala sa mga ganong klaseng imahinasyon. What are you two doing here? Tanong ni Aaron na makita niyang dalawa na abala sa pag-uusap. Agad na napatalon si Micah nang dahil sa labis na gulat, habang si Krista naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang walang emosyon na lumingon kay Aaron. Kunot noong pinagmasdan ni Aaron si Micah, magmula ulo hanggang paa bago siya nito pinagtaasan ng kilay. Ikaw yung intern, hindi ba? Office hours ngayon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nasa office ka at nagtatrabaho? Tanong nito na ikinababa niya ng tingin bago siya bumaling kay Krista na ngayon ay kunot noong nag-iwas ng tingin sa kanya. At ikaw, sa halip na makipagchismisan ka sa mga katrabaho mo, bakit hindi mo ayusin yung mga files na pinapatapos sa'yo ng manager mo? Tinatapos ko naman. Dito sa corridor? Tanong nito bago natawa na hindi naman niya kinibo. Kailan mo pa naging workplace ang corridor, Miss Alcazar? Hindi siya sumagot kaya naman walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang tumikim at bigyan siya ng isang nagbabantang titig. Get back to work nang matuwa naman ako sa'yo. Dagdag pa niya. Sa tuwing may meeting si Aaron ay palagi siya nitong kasama. Siyang madalas na humahawak ng schedule nito. Kaya naman sa kanya madalas na bumabaling ng tingin si Aaron upang magtanong ng appointment at ng oras. Sa katunayan nga'y mas lalo lamang nadadagdagan ang trabaho niya nang dahil sa ginagawa nito. Kung tutuusin ay pwede naman siyang kumuha ng panibagong empleyado na pwede niyang ipantapal sa posisyon ni Krista na nababakante sa departamento. O kung ayaw niya ay pwede naman siyang kumuha ng ibang babae upang palitan siya bilang sekretarya ng asawa niya. Hindi niya lang talaga maintindihan sa kung bakit nga ba hindi man lang siya nito magawang pakawalan. We should end this kung ipagpapatuloy lang natin to, Aaron. Aniya sa kontroladong boses nang makasama niya ito sa pagkainan kinagabihan. Agad na umangat ang kilay ni Aaron nang dahil sa narinig bago siya bumaling ng tingin sa asawa niya ngayon ay seryoso kung tumitig sa kanya. Tila ba hindi niya rin nagustuhan ang sinabi nito sa kanya? We should end this? Ngayon pa na malapit ang anniversary nilang dalawa? Nang dahil sa narinig at nang makita ang reaksyon ni Krista, walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang matawa. Tuluyan niya na rin binitawan ang kubyertos na hawak niya upang itoon na lang ang atensyon niya sa asawa. Baka sa mukha nito na talagang desidido na siya sa plano niya. Para bang gustong gusto niya na talagang makipaghiwalay sa asawa. At iyon na hindi magawang tanggapin ni Aaron
kahit na ilang beses pa man siyang ngumiti sa harapan nito upang itago ang inis niya. And this? Are you insane, Krista? Marahang tanong nito kahit na may bahid ng diin ang pagbanggit nito sa pangalan niya. Bakit ngayon pa na nasasanay na ako sa ganitong klase ng setup? At bakit ngayon lang? Don't tell me nakahanap ka na ng bagong ipapalit mo sa akin. Hindi porke tatapusin na natin to. Ibig sabihin nun nakahanap na ako ng bago, Aaron. Buksan mo naman yung pag-iisip mo. Saad ni Krista na may halong pagsusumamo na lihim namang ikinangisi ng asawa niya nang dahil sa labis na inis. Hindi ko gusto ng ganitong klase ng setup. Kung ayaw mo sa akin at kung napapagod ka na makisama sa akin, then tapusin na lang natin to. Hindi mo na kailangan makiusap pa kina mama. Hindi mo na rin kailangan pang magpaliwanag dahil ako na magpapaliwanag sa kanila. Sasabihin mo na lang na, no. Kasal ka sa akin, Krista. At sa ayaw o sa gusto mo, akin ka. Saad nito na may halong diin na ikinahinga niya ng malalim. Kung sa tingin mo pagod ka na, ano pa ako? Kaya nga ititigilan natin to, hindi ba? Hindi ibig sabihin na pagod ka na. Pagod na ako, pagod na tayong dalawa. Ibig sabihin nun ay susuko na tayo. Giit ni Aaron. We should work this out. Wala akong pakialam kung abutin mo ng buwan o taon. Basta't itutuloy lang natin to. Nandito na tayo, Krista. So, kailangan ko palang maghintay ng maraming taon bago ko marinig sa ibang tao na kasal na tayong dalawa. Really, Aaron? Natatawa niyang angel. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, Aaron. Mag-iisang taon na tayo sa susunod na buwan. Pero hanggang ngayon, single pa rin ang tingin sa'yo ng mga tao, ng mga empleyado mo. Ilang taon pang hihintayin ko kung ganon? 4 na taon? 9 na taon? Hindi ba tayo ng status ko para lang mabigyan ng purpose ang kasal na to, Krista? Hindi importante sa akin ang status ko. Pero paano ako? Tanong niya bago siya pasekretong itinagong mga luha sa pamamagitan ng pagtawa. Aaron, nasasaktan ako sa tuwing dinadaan-daanan lang ako ng mga empleyado mo. Kailan mo ba ako ipapakilala bilang asawa mo? Wala ka man lang ginagawa para iligtas ako sa tuwing magkakamali ako? So yun ang ikinakaputok ng butsi mo. Don't tell me may kinalaman na naman dito ang manager mo. Natatawa nitong sambit na ikinaiwas niya ng tingin. Pinagsasabihan ka niya dahil ikaw tong may mali. Nahihirapan ng mga kasamahan mo sa trabaho dahil ikaw ang may mali. Mas lalong hindi kita ipagtatanggol lalo na kung alam ko sa sarili kong ikaw ang may mali. This is nonsense. Aniya bago siya tumayo mula sa pagkakaupo na ikinataas ng kilay ni Aaron. Mauuna na ako matulog. We are not yet done. Hindi niya pa man natatapos ang linya niya ay mabilis nang umalis si Krista sa hapag kung nasaan sila. Walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang mapangisin ng dahil sa inis. Sa katunayan nga ay hindi niya maintindihan ang asawa niya. Ginagawa niya lang naman ang lahat ng makakaya niya para lang itama ang asawa niya. Hindi niya alam na ang pagtatama pa lang yon ang magiging dahilan sa kung bakit tuluyan pa silang magkakalabuan. You fucking what? Gulat na sabit ni Aaron nang inilapag sa kanya ni Krista lahat ng mga dokumentong hawak niya. Alam mo ba kung gaano kalaking investors na nawala ng dahil dyan sa ginawa mo? Lulugiin mo bang kumpanya namin ng dahil dyan sa kakitiran ng utak mo? Walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang mapangiti na lang bago nagbaba ng tingin. Pilit niya ring tinatago ang mga luhang pumapatak sa gilid ng mga mata niya nang dahil sa labis na takot at pagkapahiya kay Aaron. Tama lang ba na sigawan siya nito? Alam niya na may pagkukulang siya, na may kamalian siya. Pero dapat bang sigawan siya nito sa harap ng maraming tao? Tila ba mas lalo lamang bumaba ang self-esteem niya nang dahil sa ginagawa ni Aaron sa kanya, lalo na sa ginagawa nitong paninigaw sa kanya kanina. Bakit nga ba si Chris ang gumagawa ng ilang mga trabaho niya? Rinig niyang bulong ng mga empleyado nang sandaling makalabas siya sa opisina ng asawa. As far as I know, siyang nagpabaya. Siya rin ang dahilan sa kung bakit bumitaw ang investor. Tingin niya ba porket hindi lang nagsasalita si Krista, siya nang may kasalanan ng lahat? Hindi porket hawak ni Sir ang lahat,
Ibig na sabihin nun ay siya nang may responsibilidad sa lahat, Amaya. Sekretary siya ni Sir kaya may responsibilidad din siya sa nangyari. Sagot nito sa kaibigan. Ano yan? Porket nakita mo lang na umiyak siya sa harap ng meeting kanina, ibig nang sabihin nun kakampihan mo na siya? Hindi ba't ayaw mo kay Krista dahil loser nga siya? Well, nagbabagong pananaw ng isang tao sa pagtagal ng panahon, be. Natatawa nitong sagot. At isa pa, Krista's okay. Yung boss lang natin may problema yata sa pag-iisip. I wonder kung matutuloy pa nga ba yung event sa susunod na buwan dahil sa nangyari. Anong event? Hindi ba't anniversary ng company sa susunod na buwan? Natatawa nitong sambit bago sinampal ang balikat ng kaibigan. Minamadali na nga sa atin yung mga project natin para dun eh. Lutang ka ba? Sa halip na makinig pa sa usapan ng magkaibigan, ay wala nang ibang nagawa si Krista kung hindi ang umalis sa lugar na yon. Dumiretso siya sa banyo upang mag-retouch ng makeup sa mukha. Ni hindi niya na rin nagawa pang pigilan ng sarili na malungkot na mapangiti. Lalo na nang makita niyang pamumugto ng mga mata niya nang dahil sa kaiiyak kanina sa meeting at sa opisina ni Aaron kanina. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong ni Micah nang makasalubong niya ito sa loob ng department kanina. May nangyari ba? Nabalitaan ko kay Amaya yung nangyari sa meeting kanina. Okay ka lang ba? Gusto mo rest baka natin yang... Wala nakakaalam na. Alam mo na. Saad ni Krista bago lumingon sa paligid nang nakita niyang may ilang empleyado na nakatitig sa gawin niya. Please, Micah, huwag mo na ngayon. Kinakalimutan ko ng tungkol sa nangyari kanina. And besides, may kasalanan ako. Sagot nga rito, bago siya dismayadong umiling at nagtungo na sa mesa upang mag-ayos. Don't tell me, hahayaan mo na lang na mangyari yon, Krista. What the f... Hindi ka ganyan ah. Natatawa nitong sambit na sumunod pa sa kanya. If I were you, kausapin mo yung masinsinan dahil kung hindi... Kung hindi ano? Sabat ni Amaya na kanina palang nakikinig sa kanila. Anong gagawin ni Krista, Micah? Bakit ba nandito ka? Reklamong singal ni Micah na tinawanan niya na lang. Dahil kung hindi ay aalis na siya. Magre-resign na siya. Happy? Sa halip na sumagot ay umismid lang kay Micah bago siya nakangiting bumaling kay Krista na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Isang buntong hininga pang pinakawalan ni Amaya bago siya nagdesisyong tapikin ang balikat ng katrabaho niya na para bang pinapalakas pa nito ang loob niya at dinadamayan siya sa nangyari sa kanya kanina sa harap ng maraming empleyado. Minsan may pagka-istrikto talaga si Sir Aaron, lalo na kung tungkol sa trabahong pag-uusapan. Saad nito na marahan niyang ikinanguso at tinanguan. Huwag ka mag-alala, Krista. Nasa likod mo lang kami, okay? Sa kabilang banda naman ay nakaramdam ng hiya si Aaron sa nangyari. Kumalat pala sa buong opisina ang tungkol sa ginawa niyang pagpapahiya kay Krista. Kaya naman hindi na siya nagtaka pa nang sandaling makita niyang ilan na nagtatawanan pa mula sa malayo habang pinag-uusapan ng asawa niya. She deserves it. Natatawa pa nitong Saad bago sila nagtawanan ng mga kaibigan niya. Doon ay hindi na nakapagpigil si Aaron at nagdesisyon na ngang lumapit sa direksyon ng mga ito. Bahagyang tumango ang ilan sa mga empleyadong yon nang makita siyang lumapit at ganoon na lang ang gulat nila nang sandaling sisantihin sila ni Aaron. Pero sir, hindi ko tinotolerate ang bullying sa kumpanya ko. Ani nga bago siya tumalikod at tuluyan na ngang iniwan ang mga empleyado roon na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magsisi ng dahil sa nangyari. Kinagabihan ay hindi rin nagtaka pa si Aaron nang sandaling makarating sa kanyang balita ng mayordoma na naroon ng araw si Krista sa bahay nila. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga at tuluyan na ngang binuhay ang sasakyan niya. May 2 oras na siyang naghihintay sa parking lot na yon para kay Krista. Wala naman itong nabanggit na sasabay ito sa kanya o hindi naman kaya ay mauuna na ito sa pag-uwi. Siya lang naman itong nagbabakasakali na mag-cross ang landas nilang 2 ni Krista sa gabing yon para lang makapag-usap sila na maayos. Alam niya na may mali siya at handa siyang humingi ng tawad. Ang balak niya nga sana ay dadalhin niya ito sa isang mamahaling restaurant upang ayaing mag-dinner bilang peace offering na rin. Ngayon na hindi niya ito naabutan sa parking lot ng kumpanya niya, ay wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang umuwi na lang at puntahan ito sa kwarto niya upang suyuin.
Nasa kwarto niya po, sir. Sagot ng mayordoma nang sandaling tanungin niya ang tungkol kay Krista. Nagdire-diretso nga po sa loob ni hindi man lang ako kinausap. Namumugto rin ang mata niya at mukhang kagagaling ng pusa pag-iyak. Ganon po ba? Tanong niya na marahan itong tinanguan. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang ngumuso nang mapansin naman ng matandang ginang na nakamasid pa rin sa kanya hanggang ngayon. Bakit, sir? Tanong nito nang hindi niya na mapigilan pa ang sarili. Nag-away po ba kayong dalawa? Hindi naman, hindi lang kami napagkasunduan kanina, so ide-date niyo po siya ngayon? Hula nito na ikinaangat ng kilay niya. Ganun po talaga, sir, kapag mag-asawa na. Kapag hindi kayo napagkasunduan na dalawa, ide-date niyo ang isa't isa. Pampalubag loob, ika nga nila. Kakain lang kami sa labas, manang, hindi kami magde-date. Pagtatama niya dahil iyon naman talaga ang gusto niyang gawin. Walang ibang nagawa ang mayordoma kung hindi ang matawa na lang bago ito tuluyang sumuko sa mga titig pa lang ni Aaron sa kanya. Isang kibit-balikat lang ginawa sa kanya ng mayordoma bago siya nagdesisyong magtungo sa kwarto ni Krista. Krista, si Aaron to, pwede ba tayo mag-usap? Aniya sa labas ng pintuan, kasabay ng marahan nitong pagkatok sa labas ng pintuan ng kanyang asawa. Krista, nandyan ka ba? Nang walang sumagot sa paulit-ulit niyang tawag dito, ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang pumasok. Hindi nito ugaling mag-lock ng pintuan kaya naman ganun niya na lang ito kadaling nabuksan. Agad siyang natigilan sa kinatatayuan nang makita niya si Krista na ngayon ay nakadapa ng natutulog sa kama nito. Nakalimutan niya na rin ang sapatos niya na hubarin. Kaya naman walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang bumuntong hininga at lumapit dito. Hanggang ngayon, napaka-selfless mo pa rin. Aniya sa dalaga, bago niya hinubad ang mga sapatos nito. Nang matapos ay lumuhod siya sa gilid ng kama nito. Marahan niyang inayos ang tikwas ng buhok sa gilid ng tenga ni Krista at wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapangiti. Lalo na makita niyang inosente nitong mukha. Bakas ang pagod sa mukha nito at bahagyaring namumugto ang mga mata sa kaiiyak mula pa kanina. Sa pisngi nito ay may nararamdaman siyang tuyong luha, kaya naman hindi na iwasan ni Aaron ang makaramdam ng guilt sa ginawa niya sa asawa kanina sa harap ng maraming tao. I'm really sorry. Sana mabigyan po pa ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo, Krista. Aniya sa natutulog na dalaga bago siya unti-unting lumapit upang halikan ito sa noo. Mahal na mahal kita. Dagdag niya pang bulong bago siya nagdesisyong umalis sa pagkakaluhod at iniwan na nga ang asawa sa sarili nitong kwarto na hanggang ngayon ay nananatili pa ring tulog. Kinabukasan ay si Aaron na naghanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Hinayaan naman siya ng mayordoma dahil alam niyang ginagawa ito ng alaga niya bilang peace offering sa asawa nito. Siya nga madalas ang hinihingaan ng tulong ni Aaron sa tuwing magpiprito ito ng itlog. Sana magkaayos na kayo ni Krista, iho. Saad nito nang matapos sila sa pagluluto. Alam ko kasi na may problema kayo at alam ko rin namang ginagawa niyo lang lahat ng to nang dahil lang sa kagustuhan ng mga magulang ninyo. Pero sana matutunan niyo ring mahalin ng isa't isa, iho. Matanda na ako at ako nag-alaga sa mga magulang mo noon kaya alam ko ang lahat. Saksi ako sa nangyari sa mga magulang mo, iho. Alam ko dahil ganito rin ang nangyari sa kanila noon. Alam ko na sa magandang relasyon din mauuwi ang relasyon ninyong ito, Aaron. Dahil tulad mo, minsan na rin kinasuklaman ng nanay mo ang daddy mo noon. Sana nga po, sagot niya sa mayordoma. Dadagdagan niya pa sana ang sasabihin niya, ngunit agad niya nang nakagatang dila, lalo na nang bigla na lamang sumulpot si Krista sa damba ng pintuan. Inaantok pa ito at mukhang kakagising lang. Nang makita niyang dalawa na naroroon sa kusina, mabilis siyang tumuwid sa pagkakatayo. O siya, maiwanan ko na kayo. Saad ng mayordoma bago niya hinandaan ng juice ang dalawa. Tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan kayo. Nariyan lang ako sa garden. Dagdag pa nito bago siya tuluyang umalis sa dining room. Ilang segundo pang natahimik ang dalawa bago nagdesisyon si Aaron na humila ng upuan para paupuin si Krista roon. Sit down. Aniya na kahit naiilang ay ginawa naman ng asawa niya. Nagluto ako ng omelette para sa'yo. Hindi ako ganun kagaling so
Nagpaturo na lang ako kay Aling Martha. I hope magustuhan mo. Ikaw ba talagang nagluto nito o... To be honest, ako ang naghalo. And then the rest, si Aling Martha ang gumawa. Aniya, dahilan upang bahagya pang matawa si Krista nang dahil sa sinabi niya. Sana magustuhan mo. I appreciate it, don't worry. Sagot ni Krista. Nagsimula silang mag-agahan ng magkasabay. Hindi naman nagbubukas ng usapan si Krista, kaya naman walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang mauna na sa pagbubukas ng topic para sa umagang yon. At ang napili niyang topic ay ang tungkol sa nangyari sa kanila kahapon. Gusto ko sana humingi ng paumanhin sa mga masasakit na salitang binitawan ko kahapon sa'yo. Panimula ni Aaron, dahilan upang bahagyang matigilan si Krista sa pagkain. Alam ko na naging matabil ang bibig ko kahapon. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit ng dahil sa nangyari. Alam mo naman na naiintindihan ko, Aaron. Nang dahil sa sinabi niya ay agad na nagtaas ang tingin sa kanya si Aaron. Are you sure? Marahan siyang tumango bago malungkot ang ngumiti sa asawa. You know, Krista, hindi naman kita pinipilit na patawarin ako. I'm just doing it to... It's okay, Aaron. Naiintindihan kita. Aniya bago niya muling kinuha ang mga kubyetos na ibinaba niya sa pinggan kanina. Magpatuloy na tayo sa pagkain. Marami pa tayong gagawin. Nang dahil sa pakiusap nito ay wala nang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang magpatuloy nga sa pagkain tulad ng sinabi nito. Sa daan patungo sa opisina ay walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang mapaisip na lang. Tulad kasi ng nakagawian, hindi na naman sumabay si Krista sa kanya. May mga pagkakataong ginagawa naman nila ito, pero minsan ay hindi niya naman mapigilang mapaisip sa kung bakit nga ba mas pinipili na lang ni Krista na mag-commute sa halip na sumabay sa kanya. Gaano ba siya nito kaayaw at bakit nagagawa nitong umiwas sa kanya ng ganoon na lang? Hindi kayo maniniwala sa nalaman ko. Nanlalaking mga mata ni Amaya nang hinatak niya si Krista at si Micah patungo sa koridor kung saan walang makakarinig sa usapan nilang tatlo. Alam niyo ba, tungkol sa bali-balita dyan sa lobby, may asawa raw si Sir Aaron. Nang dahil sa narinig, ay halos mabuga ni Krista ang tubig mula sa iniinuman niyang tumbler. Kunot noon namang bumaling sa kanya si Micah, habang si Amaya naman ay patuloy pa rin sa pagkukwento patungkol sa asawa ni Aaron. Ang akala ko nga single pa rin yun hanggang ngayon. Masyado kasing private ang buhay ni Sir kaya walang nakakaalam sa mga personal relationship niya. Ni minsan nga'y wala akong narinig maski fling niya lang sa opisina. Nung una talaga akala ko nga bakla siya. Natawa naman si Micah nang dahil sa sinabi niya. Pero nung kumalat yung tungkol sa balitang kasal na nga siya at may asawa na siya, hindi ko tuloy napigilang mapaisip sa kung ano nga ba si Sir kapag nasa bahay sila kasamang asawa niya. Napapaisip tuloy ako kung kamusta nga ba siya pagdating sa kama. Ramdam ni Krista ang bahagyang paniniko ni Micah sa bewang niya dahilan upang kunot noon niya itong binalingan ng tingin. Ano daw si Sir kapag nasa kama? Mahina nitong bulong na silang dalawa lang nakakarinig. Sagutin mo. Panunuya niya pa bago humagikik. Shut up, Micah. Angil niya. Nagpatuloy lang si Amaya sa pagpapantasya sa boss nila, habang dalawang magkaibigan naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang makinig na lang sa kanya. Nangingiti si Micah sa tuwing mababakas niya sa boses ni Amaya, ang matindi nitong paghanga, habang si Krista naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang sumimangot ng dahil sa mga naririnig niyang salita tungkol sa asawa niya. Minsan nga napapaisip ako kung sobrang caring niya nga ba sa asawa niya. Nako, sa mukha pa lang nun, mukha naman siyang hindi mabait. Sagot ni Micah sa kanya bago natatawang sumiko kay Krista na hanggang ngayon ay wala pa ring dada. Tingin mo, Krista, hindi ba masungit si Sir Aaron pagdating sa trabaho? Siguro pati sa asawa niya sinusungitan niya, no? Hindi ba? Madalas din sila kung mag-away, hindi ba? Tingin mo, Krista, hindi ba? Sa halip na sumagot kay Micah ay bumaling si Krista kay Amaya na hanggang ngayon ay nakaharap at nakikinig sa asara nilang dalawa ni Micah. Alam mo kung anong masasabi ko, Amaya? Aniya, bago kunot noo at animong nangasim ang muka lalo na nang maalala niya ang relasyon nilang dalawa. Isa lang masasabi ko.
Hindi siya marunong humawak ng relasyon. Madalas silang mag-away ng asawa niya at hindi sila magkasundo. Paano mo naman nasabi? Really, Amaya? Natatawang banat naman ni Micah sa gilid nila. Itong si Chris ang tinatanong mo. Baka nakakalimutan mong sekretarya siya ng munggo na yon. Maniwala ka sa akin, Amaya. Dagdag pa ni Krista. Masamang ugali nun. Really? Agad silang napatalon sa kinatatayuan nila nang marinig nilang pamilyar na boses na iyon na nanggagaling sa likuran mismo ni Krista. Ni hindi man lang nila napansin na nasa likuran na pala nila ngayon ang lalaking pinagkukwentuhan nila. Sa kabilang banda naman ay hindi naman kailangang matakot ni Amaya, gayong magagandang salita naman ang binitiwan niya sa binata. Ang problema nga lang ay sina Krista at Micah. Sir, get back to work. Utos niya sa dalawa bago siya bumaling ng tingin kay Krista na ngayon ay nag-iwas ang tingin sa kanya. At ikaw, mag-uusap tayo mamayang dalawa. Oh my God, Amaya! Singal agad ni Micah na makapasok sila sa department. Hindi mo malang sinabi sa amin na nariyan na pala si Sir Aaron sa likuran namin? Paninisip pa nito. Hindi ko rin napansin ano ka ba? Singal naman ni Amaya sa kanya. Nagpatuloy lang sa pagtuturoan ng dalawang kaibigan niyang habang si Krista naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lang bago niya itinoon ang atensyon niya sa trabaho. Kinagabihan ay hindi nagtaka pa si Krista nang bihira na lang siya kung kibuin ni Aaron. Alam niya na narinig nito ang tungkol sa sinabi niya at sa halip na humingi ng tawad dito ay nanatili naman siyang tahimik. Tama naman ang sinabi niya. Ayaw niya naman magsinungaling sa mga kaibigan niya tungkol doon. Kaya naman sa halip na magsinungaling ay nagsabi na lang siya ng totoo. Pero tama nga bang ipagkalat niya sa ibang tao ang tungkol sa problema nilang dalawa? Matutulog na ako. Paalam niya kay Aaron na hindi naman ito kinibo. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umuso na lang bago siya nagdesisyong pumanik sa kwarto niya upang matulog. May ilang oras din siyang nakatulala sa kwarto niya bago siya nakaramdam ng antok. Hindi niya pa man naipipikit ang mga mata niya, ay nakarinig na siya ng magkasunod na katok mula sa labas ng pintuan niya. Sa pag-aalala na baka si Aaron ang kumakatok sa pintuan niya, mabilis siyang nagsuot ng roba bago nagdesisyong pagbuksan kung sino mang kumakatok. Mabilis na nawala ang ngiti niya at bahagya ring bumagsak ang mga balikat niya sa dismaya nang makita niya si Aling Martha. Nakasuot ito ng salamin habang may hawak na libro sa kanang kamay. Mukhang naistorbo pa yata sa pagbabasa niya ng nobela. Ano pong maitutulong ko, Aling Martha? Tanong niya. Bumaba ang tingin nito sa roba niya bago ito nagdesisyong bumuntong hininga nang dahil sa dismaya. Alam ko na naistorbo kita, Iha, pero kailangan kong puntahan ka ngayon. May kailangan kang malaman. Saad nito. Agad na nawala ngiti sa labi niya nang dahil sa sinabi nito. Ano pong kailangan kong malaman? Tanong niya na animong kuryoso sa sinabi nito. Nasa Maynila na kasi ang mga magulang ni Aaron. Ngayon ang flight nila pabalik dito sa Pilipinas para sa isang bakasyon. Ngayon lang din sila tumawag at papunta na sila ngayon dito. Aniya, dahilan upang bahagya pang manlaki ang mga mata niya nang dahil sa labis na takot. Ako nang mag-aabang sa kanila sa labas. Sa ngayon ay gisingin mo si Aaron at nang makapaghanda na kayong dalawa, Iha. Pero... Aniya bago bumaba ang mga mata niya sa hawakan ng pintuan. Ayaw ni Aaron na ginigising siya pagkakatulog. Mukha ring wala siya sa mood para muli kong sirain ang araw niya. Kailangan natin tong gawin, Iha. Alam kong maiintindihan ka ni Aaron lalo na kapag ikaw ang nagpunta at nanggising sa kanya. Saad nito bago tumingin sa relos niya. Sa ngayon ay kailangan na nating magmadali dahil nasa airport na sila. Aaminin niyang bahagya siyang natatakot kay Aaron. Ang panggigising sa asawa ang hindi niya kailanman nagawa kahit na noong una pa lang. Nilinaw na rin sa kanya ni Aaron ang tungkol dito noong una pa lang. Kaya naman ang gagawin niya ito, hindi niya napigilang makaramdam ng takot para sa magiging reaksyon ni Aaron mamaya. Hindi sila okay kaya naman alam niyang mas lalo lamang itong magagalit sa kanya nang dahil sa gagawin niya. Aaron? Tawag niya kasabay ng paulit-ulit na pagkatok sa pintuan nito. Bahagyang nanginig ang mga kalamnan niya nang marinig ang mga yapak nito sa loob ng kwarto. Aaron, si Krista to.
Kailangan kita makausap ngayon. What the hell are you doing here? Tanong ni Aaron sa kanya nang bumungad sa namumungay niyang mga mata ang mukha ng asawa. Anong kailangan mo? Bahagyang napalunok si Krista nang makita niyang namumungay na mata ng asawa niya nang dahil sa pinagalong puyat at pagod. Bahagya ring nagulo ang buhok nito. Hindi niya rin naiwasang mag-iwas ang tingin dito, lalo na nang mapagtanto niyang boxer shorts lang ang suot nito. Pupunta ang parents mo ngayon dito. What? Kunot noon itong tanong bago siya nito tinalikuran at kumuha ng roba sa loob ng kwarto nito. Anong sinasabi mong pupunta? Nasa Amerika sila. Actually, nasa airport na sila ngayon at nasa daan na sila papunta rito. Sagot niya bago nag-iwas ang tingin. Agad na nalaki ang mga mata ni Aaron nang dahil sa nalaman niya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang agad-agad na mag-ayos ng muka, lalo na nang marinig nila ang tawag ni Aling Martha mula sa baba. Senyales na naroroon na nga sa loob ng bahay ang mga magulang nila. Mabilis na hinapit ni Aaron palapit sa kanya ang dalaga na ikinapula naman ang mukha nito. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na nga silang bumaba habang nananatili pa rin nakaakbay sa isa't isa. Mom! Dad! Bati agad ni Aaron bago siya kumala sa pagkakaakbay kay Krista at humalik sa mga magulang niya. Ano ginagawa niyo rito ngayon? It's already late na hindi man lang kayo nagsabi na bibisita kayo sa Pilipinas. Namiss ka lang namin, anak. Sagot ng nanay niya bago bumaling kay Krista at humalik sa pisngi nito. Kamusta kayo ng asawa mo? Okay lang ba kayo rito? Of course! Bakit naman hindi? Natatawang saad ni Aaron bago siyang umiwi sa isinagot. Kayo po, kailan kayo babalik sa Amerika? Hindi mo man lang ba sasabihin na namiss mo kami, anak? Tanong ng daddy niya na animong natatawa pa sa tinura ng anak. Walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang mapangiwi na lang, lalo na nang makita niya ang mukha ng mga magulang ang pagtatampo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Dad. Aniya, bago siya natawa at muling hinigit palapit sa kanya si Krista. Actually, nagulat lang talaga kami. Hindi namin ine-expect na bibisita kayo ng ganitong oras at ganitong basta unexpected ang pagbisita ninyo. Hindi man lang namin kayo na ipaghanda ni Krista. Actually, hindi na kailangan. Nakangiting saad ng nanay niya bago niya inilapag sa mesa ang mga dala nilang pasalubong. May dala kami. So sana magustuhan niyo ang lahat ng mga ito. Doon na nga sinabi ng mga magulang ni Aaron na doon sila pansamantalang magbabakasyon sa bahay ng anak nila. Wala tuloy pagpipilian si Aaron at Krista kung hindi ang magkasamang matulog sa iisang kwarto. Ayaw rin naman silang pag-isipan ng masama ng mga magulang nila, kaya naman kahit nalabag sa loob nila, wala silang ibang nagawa kung hindi ang matulog sa iisang kwarto. Ako na matutulog sa sofa. Ikaw na sa kama. Aniya bago kinuha ang unan at kumot niya. Walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang pagmasdan niya kung paanong kuhanin ng asawa niya ang mga kumot at unan nito. Tahimik niya lang itong pinagmamasdan habang naglalatag ng kumot sa sofa na naroroon. Medyo maliit ang sofa sa kwarto niya, kaya naman hindi na iwasan ni Krista ang makaramdam ng guilt para sa asawa. Pwede naman nating hatiin ang kama, Aaron. Suwestyon ni Krista dahilan upang kunot noo itong mag-angat ng tingin sa kanya. I mean, pwede ka namang matulog sa tabi ko. Medyo malaki naman ang kama mo at hindi ka komportable dyan. Masyadong maliit yung sofa na yan para isiksik mong sarili mo dyan. Okay lang ako dito, Krista. You don't have to worry. Sagot niya bago siya tinalikuran at natulog na nga sa posisyong yon. Good night. Walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang magkibit ng balikat bago siya natulog ng gabing yon. Tulad ng sinabi ng asawa niya, medyo maliit ng sofang yon. Kaya naman hindi ka agad nakatulog si Aaron ng gabing yon. May mga pagkakataong nahuhulog siya sa sofa, kaya naman wala tuloy siyang ibang nagawa kung hindi ang pabugnot na nagtungo sa kama kung nasaan nakahiga si Krista. Ilang sandali niya pa muna itong pinagmasdan habang nagtutulog bago siya nagdesisyong maingat na nahiga sa tabi nito. Hindi tulad sa sofa, bahagya siyang nakahinga ng maluwag, lalo na nang sinalo ng malambot niyang kama ang likod nitong kanina pa nababaluktot sa sofa. Iyon din ang dahilan sa kung bakit mabilis na nakatulog si Aaron. Nagising si Krista kinabukasan na may bisig na nakayakap sa kanya.
Bahagya rin siyang naalimpungatan nang makita niyang ibang siling ng kwartong kinasasadlakan niya. Idagdag pa ang kamay na nasa dibdib niya, kaya naman hindi niya na nagawa pang kontrolin ng sarili at napasigaw na lang sa gulat. Agad na napatalon si Aaron sa gulat nang magising siya sa sigaw ng babaeng kayakap niya. Maging siya'y natauhan din nang mapansing na kayakap pala siya sa asawa kanina. I'm sorry kung nagising kita sa sigaw ko. Naalimpungatan lang ako. Paghingi ni Krista ng pasensya, bago ito nagdesisyong tumakbo patungo sa banyo upang mag-ayos ang sarili. Walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang mapanguso na lang bago siya nagdesisyong mag-ayos din ng sarili. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang ang ganitong setup nila sa isa't isa. Magkahawak sila ng kamay sa tuwing papasok sila sa trabaho at kapag nakarating naman na sila sa opisina ay mabilis na silang naghihiwalay. Ang pananatili ng mga magulang nila sa bahay ni Aaron ay hindi naman nagtagal, lalo na't may mga trabaho din naman sila sa ibang bansa. Nang makaalis na nga at nang makabalik na rin sa Amerika ang mga magulang nila, doon na nagpasya si Krista na bumalik na nga sa sarili niyang kwarto. "Where are you going?" Tanong ni Aaron nang makita niyang nag-aayos ng gamit ang asawa niya. "Krista, babalik lang ako sa kwarto ko, Aaron. Wala akong ibang pupuntahan. Huwag ka mag-alala." Aniya sa asawa habang patuloy pa rin sa pag-aayos ng mga gamit niya. "Babalik?" Tanong nito bago siya umayos sa pagkakatayo sa gilid ni Krista. "And who told you na babalik ka ron?" "Dito ka lang sa kwarto ko, Krista." Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang bahagya na lang matawa. "Aaron, wala tayong privacy lalo na kung magkasama lang tayo sa iisang kwarto. At isa pa, hindi ako sanay dito sa kwarto mo. Pumayag lang ako sa kagustuhan mo dahil nandyan ang mga magulang mo. Ngayon na wala na sila, babalik na ako sa kwarto ko." "No, hindi mo gagawin yon, Krista." This time, si Krista naman ang kunot noong nag-angat ng tingin sa kanya. Walang ibang nagawa si Aaron kung hindi ang lumuhod sa harapan niya upang maglibel ang tingin nila sa isa't isa. Ilang sandali pang nanatili ang titig nila sa isa't isa bago nagdesisyon si Krista na tuluyan nang tanggalin ang mga mata niya sa asawa. "I like you." Mahinang pag-amin ni Aaron, dahilan upang bahagyang matigilan si Krista sa pag-aayos ng gamit bago siya unti-unting bumaling ng tingin dito. "I said I like you, Krista. At hindi mo pwedeng iwanan ang kwartong to. Lalo na ngayong hinahanap-hanap na ng pang-amoy kong amoy mo." "What the hell are you talking about, Aaron?" Natatawa niyang saad na hindi naman tinawanan ng asawa niya. "Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto, Aaron. At nagkasundo na tayo sa bagay na yon, di ba? Our marriage is for business purposes only. Alam mo yan. Hindi ka pwedeng mahulog sa akin. Lalo na't pang business lang ang purpose ng marriage na to." "Ibig bang sabihin nun, wala kang chance na mahulog sa akin?" "Aaron, I want you to be honest, Krista. Do you like me?" Tanong nito. Nang dahil sa pagkabigla, ay mabilis na namulang mukha niya bago siya nag-iwas ang tingin kay Aaron, na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang manatiling nakatitig sa kanya. "Aaron, this is nonsense. Just answer my question, Krista." Demand pa nito na ikinahinga niya ng malalim. "Do you like me?" "Yes, I like you. Pero hindi ibig sabihin nun pwede na tayo sa isa't isa." Sagot ni Krista sa kanya, bago siya tumayo mula sa pagkakaupo na sinundan naman ni Aaron. "This marriage is purely business. We like each other, pero hindi ibig sabihin nun na pwede na nating mahalin ang isa't isa. Hindi ba't ito naman talagang purpose kung bakit ikinasal ang dalawang tao, Krista? Our parents wants us to love each other. This is not about the business. This is about us." Aniya sa marahang tono bago siya lumapit sa dalaga at marahang hinawakan ng panga nito. "I want to love you. So please, bigyan mo naman ako ng chance para patunayan kong sarili ko sa'yo."
Krista, this is my first time na mahulog sa isang babaeng katulad mo. Please be my first. Dagdag pa niya. Agad na nalukot ni Krista ang kwelyo niya nang magsimula si Aaron na sunggaban siya ng isang halik. Noong una hindi pa ito madiin, ngunit ang sandaling gumanti ng halik si Krista sa kanya, dito na nagdesisyon si Aaron na palalimin pa ang halik na yon. Ang halik na iyon ay nauwi sa isang gabing puno ng pagmamahala nilang dalawa. Hindi na rin naman nagdesisyon pa si Krista na pigilan ang sarili niya, lalo na ngayong aminin niya man o sa hindi, tuluyan na siyang nagkagusto sa asawa. Ang buong akala niya ay purong laro lang ang kasal na lang dalawa. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na mauuwi pala sa totohanan ang lahat. Kaya naman hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng tuwa, lalo na nang magbagong pakikitungo ni Aaron sa kanya. Sa pagpasok sa trabaho ay formal pa rin naman ang pakikitungo nito sa kanya. As long as kaya nilang itago ang relasyon nilang dalawa, itatago na lang nila. Mas mabuti pa nga ganito dahil walang media ang sumusunod sa kanila. Hindi tulad ng ibang mga mag-asawa na nanggaling sa parehong maimpluwensyang pamilya. Hindi nila alam na ang sekretary at inuutos-utusan lang nila noon ay ang asawa pala ng CEO na nagbibigay sa kanila ng trabaho. Blooming ah! Natatawang po na ni Micah dahilan upang bahagya pa siyang natawa sa sinabi nito. Bagong dilig ka ba ngayon kaya ganyan ang itsura mo? Actually, aniya sa kontroladong boses bago siya mahinugot sa bulsa niya at inabot sa kaibigan ng isang pregnancy test. Buntis ako. Talaga? Natutuwa nitong sambit na marahan niyang tinanguan, dahilan upang bahagya pa silang mapatalo ng dahil sa tuwa. Alam ba ni Aaron ang tungkol sa batang dinadala mo? I mean, alam niya ba na buntis ka na ngayon? Hindi pa pero sasabihin ko na rin sa kanya. Aniya bago nakangiting bumaling ng tingin sa pregnancy test na hawak niya. Humahanap lang ako ng tiyempo. Hindi kalaunan ay may bagong intern sa department nila at si Krista ang inatasan ng manager nila na mag-train dito. Ako nga pala si Max. Pakilala nito bago naglahad ng kamay sa kanya na tinanggap niya naman. Ako si Krista. Aniya. Nagtagal ang titig nila sa isa't isa hanggang si Krista na nga ang tuluyang nagbitaw ng titig dahil bakas na sa mukha ng intern na wala itong balak na tanggalin ang pagkakatitig sa pinakamaganda na yatang babae na nakilala niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin nagkaroon ng lakas ng loob si Max na umamin sa dalaga sa nararamdaman niya. Hindi naman naiwasan ni Krista ang makaramdam ng gulat at pagkaasiwa, lalo na nang sinimulan siyang ligawan ni Max. Nakakaabot kay Aaron ang ginagawang panliligaw ni Max kay Krista sa opisina. Kaya naman minsan ay ito na rin ang nagiging dahilan ng pag-aaway nilang dalawa. Hanggang sa... Aaron? Nanginginig na tawag ni Krista sa kanya, dahilan upang kunot noo siyang bumaling ng tingin dito. Kagagaling lang nila sa pag-aaway ng sandaling yon, at upang maikalma ang sarili niya, walang ibang ginawa sa Aaron kung hindi ang pansamantala munang tumalikod sa kanya. Nang marinig naman ang tawag ng asawa sa kanya gamit ang garalgal nitong boses, hindi na napigilan ni Aaron ang kunot noong bumaling sa kanya. Nakahawak ito sa tiyan niyang bumaling siya ng tingin dito. Kumakapit na lang din ang asawa niya sa mesa habang animong nahihirapan sa pagkakatayo. Mas lalo lamang nakaramdam ng kuryoso si Aaron, lalo na kung paano niya nakita ang dugong dumadaloy sa binti ng asawa. Gulat at kaba ang naramdaman niya. Nang mga sandaling yon ay wala pa rin siyang alam na buntis si Krista at dinadala na nito ang anak niya. Aaron, ang anak natin. Garal-galat na tatakot na sambit ni Krista bago siya humawak sa kamay ni Aaron nang nagugulat itong lumapit sa kanya. Ang anak natin, Aaron? Krista! Saad nito at kahit na nalilito, ay tumawag na rin siya ng ambulansya. Sa ospital na nalaman ni Aaron na buntis na nga si Krista, kaya naman hindi niya na napigilang makaramdam ng takot para sa kalagayan ng anak nilang dalawa. Nakahinga naman siya ng maluwag, lalo na nang iparating sa kanya ng doktor na maayos lang ang kalagayan ng anak nilang dalawa. Luha ang unang gumuhit sa mga mata niya nang mahawakan niya ang namumutlang kamay ni Krista, na ngayon ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang makaramdam ng awa para sa asawa. Patawarin mo ako sa mga salitang binitawan ko, Krista. Hindi ko alam na buntis ka. Aniya sa mahinang tono.
Walang ibang nagawa si Krista kung hindi ang magpilit ng ngiti bago niya ginantihan ang hawak ni Aaron sa mga kamay niya. May kasalanan ako, Aaron, dahil hindi ko sinabi sa iyo agad. Ani niya na hindi naman tinanggap ng asawa niya. I'm sorry. Kung alam ko lang na magsiselos ka ng ganun, di sana nung una pa lang dilubayan ko na si Max. Kung nung una pa lang nasolusyonan ko ng tungkol sa bagay na yon, hindi na sana malalagay pa sa alanganin ng anak nating dalawa. Ilang sandali pa muna silang natahimik bago muling nagsalita si Aaron. Sa ngayon, hindi ka muna pwedeng pumasok. Ako na munang aasikaso sa lahat. Kailangan mo munang isipin ang tungkol sa anak nating dalawa. Gusto kong alagaan mo muna ang sarili mo at ang anak nating dalawa. Utos nito sa kanya na ikinangwi niya. Pero paano ang event? Sa susunod na linggo na yon, Aaron. Hindi ako pwedeng mag-absent lalo na't marami kaming hinahabol. Saan niya bago muling naaalala ang internet training niya? At paano si Max? Sino magtuturo sa kanya lalo ngayong wala ko? Huwag mo munang i-stress ang sarili mo sa lalaking yon, Krista. Saad ni Aaron na bahagya niya pang ikinanguso. And besides, wala ka nang ititrain magmula ngayong araw. Ha? Ngumiti siya na nakakaloko kay Krista, kaya naman natitiyak na nito na may kagaguhan na namang ginawang asawa niya. Dinala ko siya sa Iloilo at doon ko siya pinagtrabaho. Simula ngayong araw, sa Iloilo na siya maa-assign. Ano? Gulat na tanong ni Krista dahil narito sa Maynila ang mga magulang ni Max. Aaron? Tawag niya pa na animong ama sa pagbabanta sa asawa na tinawanan lang nito. Inilayo mo yung tao sa pamilya niya? Siyang namili noon, Krista. I let him choose. Pinapili ko siya kung trabaho o si Sante. Tinanggap niya ang trabaho. So, aniya bago nagkibit ng balikat na nangingiti na lang na inismera ni Krista. Humilig si Aaron sa gilid ng kama niya at masuyong hinaplos ang mukha ng asawa. Mas malupit pa ako sa mga magulang ko kung alam mo lang, Krista. Kaya kong itaob ang buong mundo. Huwag ka lang malapitan ng kung sino mang lalaki dyan. Dagdag pa nito. Sa mga sumunod na araw ay nanatili lang si Krista sa bahay nila upang magpahinga. Si Aaron naman ang naging responsable sa lahat ng trabaho niya. Kaya naman hindi kalaunan ay nakatanggap na rin siya ng mensahe galing sa manager niyang si Flynn. One more absent and you're fired. Pagbabanta pa nito nang inusuan niya na lang. Anong karapatan niyang pagbantaan siya na tatanggalin sa trabaho kung mag-absent siya? Ano kayang mararamdaman ni Flynn kapag nakarating sa kanyang balitang ang sekretarya ni Aaron na pinagbabantaan niyang sisantihin niya ang mismong asawa pala na may-ari ng kumpanyang nag-hire sa kanya? That's ironic. What the hell are you doing here? Tanong agad ni Flynn nang sandaling makapasok siya sa venue ng event. Tulad ng nakagawian, gulat at pagtatakang rumihiso sa mukha ng mga empleyado na nakakita sa kanya sa event na yon. May ilang nagtawanan at may ilan namang nagtaka. May ilang linggo rin kasi siyang nawala sa opisina. Idagdag pa yung balitang kumakalat na sinesante raw silang dalawa ni Max, ni Aaron, nang dahil sa lihim nitong pakikipagrelasyon sa kapwa-empleyado. Ngayong naririto na siya sa harap ng lahat, hindi niya tuloy napigilang makaramdam ng kahihiyan. Kahihiyan nga ba sa nangyari? O baka naman naaasiwa lang siya sa mga titig ng mga ito? A-attend? Kunuto niyang sagot na nagtunog tanong, dahilan upang bahagya pang mapangisi si Flynn. Excuse me, hinihintay na ako ng mga kaibigan ko sa ball. Sinubukan niyang lagpasan si Flynn, ngunit nanatili lamang itong nakatayo sa harapan niya. Wala rin itong ibang nagawa, kung hindi ang humarang sa harapan niya na ikinataas lamang ng kilay niya. Flynn? Ma'am Flynn. Saad nito na inismiran niya na lang. You're not going here. You're not welcome here. You are not qualified to attend this party. So back off. And why not? Sabi ng isang pamilyar na boses. Mabilis na nahati ang mga tao sa komosyong iyon. Lalo na nang pumagitna muli si Aaron. Hindi na rin nagtaka si Krista nang sandaling yumakap ang braso ng asawa niya sa bewang niya bago siya nito hinalikan sa sentido na ikinalaki ng mga mata ng empleyadong naroroon.
lalo na ng mga mata ni Flynn na hindi makapaniwala sa mga nakita niya. "She's my wife," sagot ni Aaron sa kanya na mas lalong ikinalaglag ng panga ng mga naroroon. "She is my wife, Flynn. And she is qualified to attend this party. Lalo na't siya ang bida sa event na ito ngayong gabi." Dagdag pa niya bago lumingon sa asawa. "Let's go." Tumango si Krista sa kanila bago sila nagdesisyong magtungo sa sarili nilang mesa. Isang mapaglarong ngiti ang ibinato ni Krista kay Flynn bago sila tuluyang umalis sa lugar na yon upang dumiretso sa mesa nila Micah at Amaya, na ngayon ay animong gulat na gulat sa lahat ng nangyari. "Ang dami ko pa namang binanggit na kabalbalang tungkol sa asawa mo. Pagkatapos," gulat na sambit ni Amaya bago siya nanginginig na napainom sa wine glass niya. "Yun pala, asawa mo siya?" Dagdag pa nito. Wala silang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang sa reaksyon ng lahat. Tulad ng nakagawian, ay tuloy-tuloy lang ang nangyaring event na yon. Kabi-kabila ang mga performances ng lahat, kaya naman hindi na iwasan ni Krista ang makaramdam ng pagkaaliw. Tila ba nawala lahat ng insecurities niya sa katawan, lalo na nang muli siyang ipinakilala ni Aaron sa lahat ng mga naroroon bilang kanyang may bahay. Halos magulat nga ang lahat, lalo na nang inamin ni Aaron na may 1.5 taon na silang kasal at kasalukuyan na ngang ipinagbubuntis ni Krista ang anak nilang 2. Iyon ang dahilan kung bakit bahagyang nakaramdam ng pagkapahiya si Flynn para sa gabing yon. Kaya naman kinabukasan na hindi na rin sila nagtaka pa ng sandaling mag-resign ng biglaan si Flynn sa posisyon niya. Hindi kalaunan ay tuluyan na ngang umuwi ang mga magulang ni Aaron mula sa Amerika. Lalo na nang makarating sa kanila na buntis na nga si Krista at dinadala na nga nito ang kauna-unahang apo nila sa pamilya. Nang dahil nga sa masela ng pagbubuntis ni Krista, hindi kalaunan ay nagdesisyon na lang din ang pamilya niya na pansamantala na muna siyang patigilin sa pagtatrabaho. Maging si Aaron ay ganun din naman ang naging desisyon. Kaya naman sa ayaw o sa gusto ni Krista, wala siyang ibang magagawa kung hindi ang sumunod sa kagustuhan nito. Hindi kalaunan ay tuluyan na ngang nanganak si Krista sa una nilang anak. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang niya. Hindi naman naiwasan ni Aaron ang makaramdam ng tuwa, lalo na nang sa kauna-unahang pagkakataon ay nabuhat niya ito. "I promise to protect and love this family forever," sagot niya bago siya lumingon sa asawa at humalik sa labi nito na ginantihan naman ni Krista. "Thank you for bringing him here. Maraming salamat sa iyo, Krista. Thank you for making me a father." Dagdag pa niya. "I love you, Aaron," sagot ni Krista sa kanya bago siya sinalubong ng halik ng asawa niya. Ang sabi nila, ang pagsasama raw na nag-uumpisa sa away ang karaniwang tumatagal at ang pagsasama nilang dalawa ni Aaron ang naging ebidensya sa litanyang yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! "What the hell are you doing here?" "Attend?"